Hello guys! Another success, another story. Charot, hindi. Another success, another student. And for tonight, we have our special guest, Revo from our batch 28, along with the very and most handsome man for me. Sorry, Revo. Mm. For me, as Coach Marcus and yours truly, Coach Dean. So let me go ahead and pin them up here. Ayan. And Coach Marcus, feel free to take it away. Ayun. All right, so good evening, my dear viewers. Maraming salamat ulit. Ito na naman tayo, isa na naman pong episode ng success story ng Filipino PPC Masters. And this time, we are joined by Revo, who is from Batch 28, as mentioned earlier. And Revo, do you feel like introducing yourself to our audience? Yes po. Ayun po, from batch 28, FPPSM po ako student, and then nag-ASWA rin po ako, batch 33. Ayan. Ayun So po. batch 33 from ASVA and batch 28 ng Filipino PPC Masters. So ngayong araw pakikinggan natin ang kwento ng buhay ni Revo from before ASVA and FPPCM coming towards transitioning to become a Filipino PPC Masters PPC Amazon PPC expert. So my first question to you tonight would be ano ang ginagawa ni Revo before? No? Ano ang buhay mo noon? Anong pinagkakabalahan mo, trabaho or ano, business or whatever? Ayun po. Before po ng PPC, QA po ako, Quality Analysis ng BPO industry. Halos 2 taon din po ako nagtagal doon. So yun, technically ako po yung nag-check kung tama yung ginagawa ng agents at kung nasusunod nila yung process or yung call flow. 2 years kang nagstay sa BPO industry, ano? Apa. Kailan ka nag-start mag-work? Nung sa corporate po ba? Pero nung Oh, ano sa po corporate, kasi, sa corporate. corporate, siguro po mga 18 or 19. Ang Ka, bata. Ang bata mo mm, Very nag-start. early. Oo, yes po. start them young. Well, ganun din naman ganun din naman karamihan kasi nga alam natin na Mm. medyo struggle mabuhay dito sa Pilipinas if you're not born as a nepo baby or Hoy, medyo wala kang silver spoon, sin- medyo struggle mabuhay. So you really need to you really need to do the grind for you to be able to chase your dreams and whatnot. Isa sa mga ano yan, isa sa mga day-to-day struggles ng Pinoy in a sense, no. So, nung nag-start ka nang mag-work sa corpo, kailan ka nag-start mag-isip to transition? Ano po, from PPC, 'di ba? Si ano po Hindi, kasi, from corpo to looking for a different opportunity. Kailan nag-start mag-shift yung mindset mo to that point? okay po. Ayun, from call center kasi, ayos naman po yung work. Steady siya, pero ma-realize mo kasi na yung sahod sa BPO company pang solong katawan eh. I mean, nakakapagbigay naman po ako sa bahay. Nabibili ko yung gusto ko. Pero kung someday, bilang lalaki din, na ikaw yung magpro-provide, parang kukulangin yung salary na yun kung ayun, magkakaroon ka ng family. So technically good for bachelors yung income, no? Kung tutusin. Apo, apo. Solo katawan. Gets ko Mm, naman siya. Ano rin kami, produkto rin kami ng BPO, kaming dalawa mm, ni apo. Coach Dean and myself, no. I used to be a team lead sa BPO. Pero nagdaan naman ako sa levels, no, from being an agent to being a support specialist and then to a team lead position. I think I spent about 8 years of my life, a good 8 years of my life in the BPO industry as well. So, there comes a point in time no, na marirealize mo talaga. For me kasi, it hit Mm-mm, when I started, when I started a family. Doon tumama sa akin yun na, oo nga, kulang. Kahit na na-promote na ako to a higher position. Um, it's hard to make ends meet with that level of mm. income. So, ibig sabihin, as a ibig QA sabihin, ang aga analyst, ni sorry. Rebo na-realize yun, no? Wala pa Oo. siyang, single ka ba? May partner? Ah, Girlfriend? and single po, coach. Yun. Oh, single pa lang siya, naisip na niya, nakapag-foresee na siya. Ikaw ang nangyari sa'yo kung kailan nagkaroon ng anak. So that's great for you, Rebo. Sige, Coach Mm. Marcos, Oo. sorry. Sa akin kasi ano yun eh.
as a BPO baby. Doon ako lumaki eh. So, nung yung sinasabi niya na pang bachelor or pang ah, isang katawan lang yung sinasahod. Wala naman kasi ako masyadong utang noon. So, life was easy for me when I was single and I was working sa kumbaga content ako sa kinikita ko noon kasi it's enough. Nakakapag-abot sa bahay, nakakabili ng gusto, and then Mm. nakakatawid hanggang next month. But then, nung nag-start na ako magkaroon ng pamilya, that's when I started feeling yung tightness nung income level ko or income stream ko. And sobrang hirap to make ends meet. And para sa'yo, Revo, that's when you started thinking about a different, nung na-realize mo siya na hindi ko magagawa yung iba pang mga bagay na gusto kong gawin sa ganitong level ng income. Opo, opo, coach. Tsaka yun din po, may plan din po ako talaga mag-apply nun bilang TL or QATL Mm-mm. since gusto ko rin talaga lumaki yung salary. Pero let's say, yun nga, kung isipin mo rin, kung tatagal ka ng 10 years din sa BPO, let's say dagdag 5 to 10K sa salary. Mm-mm. So, ayun, bilang nag-iipon, mahilig po ako mag-ipon syempre. Iniisip Mm-mm. ko din kung magiging consistent ako sa pag-iipon tapos walang gastos, I think walang big purchase, Mm-mm. or ayun, totally walang wasted ad spend. Parang Mm-mm. eh. Abutin ka ng 9 years bago maka 1M. So, doon ko naisip na Wow. baka hindi para sa akin tong corporate path kasi ang bagal ng pag-iipon eh. Tapos yun pa, magkano na presyo ng bahay kotse ngayon. Ngayon pa Yeah. lang million-million na. Tapos in the Mm-mm. next coming years. So, yun parang ang hirap ipunin, tas ang hirap ipunin, tas ang daling gastusin. So, kailangan mo talagang mag-level up. True, true. So may no, may heavy points dun sa binanggit ni Revo. Sa panahon ngayon, for you to purchase land, property, house, vehicle, you will need millions talaga eh. Yes po. Lalo na kung ano yan, depende pa sa location yan no, for real estate no. Kung nasa Apo. nasa city proper ka, mas mahal. Kung nasa mga medyo rural areas, yun medyo mura pa, affordable pa. Pero biggest question mo ngayon, di ba? So, Mm. para sa computation ni Revo kanina, it will take 9 years for you to generate 1M sa corporate work or BPO. Opo, So, if makakasave ka coach ng 10K a month. 10K a month. That's at Mm. 10K a month, ano? Apo. Alam naman natin na ang sahod ng nasa BPO ngayon on a competitive package already is somewhere between I think 25 to 32K yung Yes po. competitive Apo. package, no? Mm. Himala, updated pa rin ako. Kasi when I was starting out, yung package ko sa BPO, 14.5. 14.5 a month, no? Mm. That's already with night diff and hazard pay. Anong year yan, coach? Bata pa ako noon. So, Ayan Ah. na. Year ka ba, Sorry, sorry, Popo? sorry. Mga that was 2010? before mag-boom yung BPO industry dito Ah, sa Pilipinas. 2010? Mga Mm. ganun? The first ever company that I worked with under the BPO flag is HSBC, yung ah, yung bank, no. So doon pa yon, sila pa lang yung isa sa mga kauna-unahang buildings doon sa Technohub, sa UP Technohub. Isa pa mm, lang sila doon sa mga kauna-unahang buildings doon. I was lucky enough to be able to land a position with their team. So nung mga panahon na yon, dahil nagustuhan naman nila yung talagang package is 13.5. But they liked yung interview with me, which is why they bumped it up to 14.5 to make it a little bit more enticing para sa akin. Yun ang sabi nung HR na nag-hire sa akin. Inangat daw nila ng konti. And yun nga, itinanggap ko. And from there, umangat ng umangat. And then I know right now it's between 25 to 32K. mm, Ano. And then TL packages na yung mas mataas ng konti. And nakadepende pa to sa company. Yes. Apo. Pero 10K a month, no, ipunin mo 10K a month from a BPO salary sa ganung levels lang. Imaginein mo, it will take you 9 years. So, Apo. nung na-realize mo to, ano yung mga unang kinonsider mo na non-corporate path to get to where you want to be? Coach? Yun, during ng rin, sa job ko na yun, as QA, nag-try din ako magbenta ng yung replenishable products, yung parang cookies. Mm, Tapos, nag-try din ako ng trading. Pero until na naman, coach, nag-try pa rin ako trading. Pero more on funds lang, nagbibigay lang ako ng funds, pero hindi ako active sa trading. mm, Tsaka,
ano rin po, sa ginagamit ko, minamaximize ko rin po yung referral dun sa BPO. Kasi ang laki din po ng referral eh. Yeah. So pag nag-refer ka ng talent, no, Mm. may konting fee na mapupunta para sa iyo, referral fee, right? Yes, opo. So, ang dami mo sigurong ano no, pinasok sa VPO, no? Okay, so yung ganitong path, how did it turn out, no? You said you were selling consumables like cookies and then you were maximizing the referral program. Did it speed up anything para sa or did you still feel like kulang pa rin? Sa ano po, dun sa cookies, parang experience lang po talaga yung hinahabol ko dun na matuto akong makipag-usap sa iba. Yung parang matuto akong magbenta. Kasi Sales yun yung talaga. parang yung number one na, ayun nga, yun yung number one identifier ng mga ano eh, mayayaman ngayon eh. Magaling sila sa sales. So gusto ko lang matry, kaso hindi nag-work sa akin. Ah, Tapos sa referral naman po, ah, okay, ang laki ng pay, kaso hindi siya consistent. mm. Mahirap din po kasi makahanap ng fit dun sa role eh. Tapos sa dun sa trading naman po, yun mabagal. Pang long term talaga siya. Oo. Yun. We also do trading, Coach Dean and myself. And we know na hindi talaga siya consistent kung wala ka pang Mhm. solid na system on Apo. how you trade. So, hindi talaga siya reliable currently. Para sa amin din, ha? Ganun din yung level namin nun. Hindi pa rin reliable yung trading namin eh. But we do make a little bit of money every now and then. But ayun nga, dahil nga walang consistency, it's not something that we can really relax our backs with, no? Na ginagamit namin siya. Okay, so kailan talaga yung point na sinabi mo na ito na to, ayoko na dito, magta-transition na ako. When did this happen for you? Ah, wala naman coach, parang kasing lagi ako naghanap ng opportunity din eh. Mm-mm. Parang dun sa 2 years na yon halos sa iba't ibang company, tagwa 1 year lang din ako. Lagi ako naghahanap ng, yun nga, laging level up lagi. Pero, ayun po, ayun, banggitin ko na si EJ. Siya yung tropa ko from FPPCM. Lagi Mm. kaming nagkakamustahan about goals, side Mhm. hustles, and self-improvement. Tapos, doon ko na rin, unang narinig sa kanya yung, ano, yung term na PPC manager role. So, yun, first time ko lang narinig yung term na yon. Sabi niya, maganda daw kitaan sa PE industry. Mhm. And siya yung nag-intro sa akin about ASVA, tsaka FPPCM. At first, yun coach, ano muna ako, nag-enroll ako sa ASVA, pero sobrang saturated yung niche. So, nag-shift ako to FPPCM. So yun na yung ano. Pero ano to, you did all this habang nagtatrabaho ka pa sa corpo or Yes nag-quit ka po. na? Okay. So Mm. sabay-sabay mo siyang ginagawa. Opo. Oh, and Student, nagwo-work po, at saka yun, naghahanap din ng ibang opportunity. kamusta naman yung buhay mo nun? Yung pinagsasabay mo sila, yung nag-aaral ka ng bagong skill and then galing ka ng trabaho. After that, do you do the work pagkatapos or before ka pumasok tsaka ka nag-aaral, anong setup mo nun? Ano po, ang setup ko lang kasi sa school is online, kaya ayun, di naman masyadong time consuming. Tapos Hmm. work, parang 8 hours lang sa Manila. Tapos yung ibang oras ko, kahit 1 hour lang naman po ako nagbibigay ng time dun sa modules per day. Yun lang yung binigay kong ano, plan para sa day-to-day basis ko. Yun Okay. coach, parang nakakapagod, nakaka-drain. Pero fulfilling siya para sa akin kasi at the end of the day para sa akin din naman yun eh. Like you feel like you've done your best today kahit napagod ka. Hmm. Yun Ganun. po. That's Saka that's also that's sort of rewarding for an individual na ma-consume mo yung energy mo in a day towards meaningful things, no? Like improvement ng skill, being able to accomplish tasks sa work, and then being able to nag-aaral ka pa ba? Hindi na coach. Ani na. Okay, Mm. sige. Good. Alright, so nung nabanggit mo, nag-join ka na sa ASVA and Filipino PBC Masters. Tatanong ko lang sa'yo, what was your biggest challenge nung nag-dive in ka na into the introduction of the VA world? Ah, siguro po yung ano, yung part na application phase na sobrang stressful siya para sa akin. Kasi doon, yung during po ng ano, may school tapos work. Tapos nung na-apply ko na yung FPP, I mean yung natapos ko na yung modules, doon na po ako nag-send ng maraming application. Weekly may interview ako. Tapos nauubos din yung apply points ko sa iba't ibang platform.
umabot yun. Tapos, sa first interview, yung naalala ko pa, first interview ko nun, coach, parang umabot pa ako sa point na willing ako mag-work nun for free. Basta matanggap lang. Yeah, Ah, unfortunately, yun, hindi natanggap sa una, pero I took it as a win kasi, ano eh, parang andun eh, napansin na ako eh. Need ko lang mag-improve sa sagot, the way I speak, sa pag-deliver ko ng message, tapos research ng company before the interview, tsaka yung pagpapakita ko ng value as PPC manager. yun. So, very very valuable information yung binigay sa atin ni Revo. So, sa journey ni Revo, for our audience, no, nahirapan siya dun na sa application process na. And yung application process, if you remember, Revo, off the top of your head, gaano kadaming applications yung sinend out mo? Hindi ko na alam, coach eh. Kasi 'di ba parang 60 sa ano ba yun, sa OLJ. Ah, Parang ayun inuubos ko talaga yun. Pero hindi naman tagta 10 kahit tagfa 5 lang per day. Basta may apply points ako ginagamit ko. okay. So, would you Hindi say ko more or less? More than 100 or ganun? Or less than 100? a day po, hindi naman po siguro a day. Per week siguro Hindi, abot hindi, pa hindi. no. Yung total na sinend mo na applications. Would you say umabot ng 100 plus or less than More that? po. Opo, More? 100 plus more. Opo. Oh, yun. Kasi yung mga marami sa mga viewers natin yung nagsasabi na sobrang hirap makakuha ng client, no? Yung mga may idea pero hindi Mm, pa talaga alam kung ano yung ins and outs. Totoo, mahirap makakuha ng client. Kahit naman sa kahit naman sa anong industry sa VA world, may difficulty pa rin naman for acquiring a client. The real challenge for you, kung talagang gusto mo mag-transition dito, is for you to take action. And yung kasi, yung sending ng applications, which is, we understand na it's one of the more challenging parts of the process. Kasi, number one, yung mga naghahanap ng talent is quite selective na at this time. opo. Kasi nung nag-boom ang VA industry, everyone wanted to get someone to help them. The goal is to just get a body to help them. Get someone new, add to the team, and then train this guy to be or girl to be a new member of the team and be able to execute the job at a more consistent level. Yun yung goal before. Ngayon kasi ang hanap na ng mga tao is experience because time passed. Yun yung yun yung kailangan nating intindihin Lumipas ang panahon, no? From the time na nag-boom yung VA industry, which is why sa 5 year span na yan, everybody who were involved, no, na nagtrabaho sa VA industry, they've gained experience. So, ang hinahanap na ngayon ng mga mga tawag dito, talent acquisition, yung may experience na, which is why it's difficult right now. Pero hindi naman namin sinasabi na imposible. Mm, All you need to do is just take the first step, start sending out your applications, and then, be consistent with it. So sabi ni Revo, every week daw siyang may interview. So mataas ang return rate, di ba? Or mataas ang response rate sa kanya kasi every week may interview. mm, The previous student that we talked to, ang sabi niya, out of more than 100 applications na sinend out niya, dalawa lang yung nag-respond sa kanya. Imagine the odds, di ba? So, para kay Revo, maswerte siya in a sense kasi every week meron nag-i-interview sa kanya. And yun yung sinasabi ko madalas sa mga student natin. You are the ones who will make your own chances or increase your percentage of being mhm, able to secure an interview. And then, nasa sayo na yan kung paano mo i-close yung client mo during the interview. Kasi pwede naman namin, sa program na Filipino PPC Masters, we also have a channel dedicated to helping out our students on how to ace interviews. Pero hindi yun yung focus The focus was to be able to give value during the interview and make the client think that you are a desirable candidate to be a member of their team or to be a part of their team. So more on value translation yung binibigay namin na tips para sa mga student namin. Paano kayo makakapagbigay ng value? Kasi nandun yung trick or yung magic. Nandun yung na pag-secure ng client. Once they start feeling that this is a valuable person or individual, they will give you an opportunity. Kahit pa sabihin natin na ang hinahanap nila is my experience. Yan. So, matanong ko lang din, when you started learning Amazon PPC,
with the Filipino PPC Masters program. Was it challenging for you yung modules? Hindi naman. Challenging po, coach. Nalala ko pa nun, nag-ano pa, 2 beses ko pa inulit yung modules bago ko naintindihan talaga. At first po kasi nung unang, yun nga, 1 hour per day, hindi ko talaga mag-gets sa ACOS, TACOS. Ano ba yun? Parang pagkain ba yung mga ganun? Tapos may formula pa, may numbers pa. Hindi ko maintindihan. Parang bago lahat sa pandinig ko. Pero ayun po, nung as in talagang tinutukan ko, nag-gets ko na siya nung pangalawang beses na. And what helped you understand more about ano? Bukod sa meron ka na pagtatanungan, Mm. ano yung nakatulong sa'yo? Like, dinagdagan mo ba yung oras na, di ba sabi mo, 1 hour a day ka nagmo-modules usually? Did you Opo. add more hours to your learning or talagang yung 1 hour na yun, ginawa mong power hour na talagang sobrang naka-focus ka? What helped? Mm. Pag ano po, pag walang pasok sa work, 1 hour lang. Pero pag rest day, dun, as long as na may oras ako, dun ko binubuhos. So technically dinagdagan mo talaga yung ano, dinagdagan mo talaga yung hours na binubuhos mo to ano to learning the skill kaya nakatulong makapag ano overcome ng challenge. Okay. Opo. So yun kasi yun eh guys no. Sinasabi namin na what you focus on expands. So yung ginawa ni ano, yung ginawa ni Revo dito, dinagdagan niya yung hours ng learning para mas mabilis niyang mag-grasp or ma-beat yung learning curve which definitely helped him. So, sabi mo sa application phase ka nahirapan, PPC ito, no? Yung mga ina-applyan mo. Yes po, coach. Mm. Okay. So, let's talk about the first client that you ever landed. Kailan ka nagkaroon ng client sa PPC client? Um, January 2023 po kasi ako nag-enroll sa FPPCM. Mhm. Tapos, kailan ba siya? May, kailan? April po. I believe April. Nakakuha ko Four ng direct months. client. Apo. 4 months Kaso, after enrolling. Okay. apo. Go, go, go. Kaso, hindi po siya nagtagal sa akin eh. Kasi I think di rin po ako solid talaga mag-handle mag-isa ng account. Mhm. Kaya nung umalis yung direct client na yun, lumipat muna ako or nag-focus muna ako dun sa agency application. Then Mm. dito rin po super nakatulong yung community, FPPCM, tsaka yung network ko sa ASVA. Nice. So, gaano katagal yung stint mo with this first direct client? Gaano ka katagal sa kanya? 1 month lang po. 1 month. And sabi mo, after that, nag-focus ka sa agency application. Gaano Apo. katagal bago ka nakaland ng agency after this client? Next month po, nagkaroon na rin po The agad following ako. month din. Apo. Kasi may experience ka na napaghugutan servicing a direct client. Kaya parang nakita ni agency na, may experience. So sige, pasok natin. Parang ganun. Tsaka ano po, laking tulong ng network ko ngayon, yung sa Circle. Sila yung nag-refer sa akin dun sa agency na Mhm. yun. Kaya, ayun, tuloy-tuloy. Okay. So para sa mga hindi masyadong na-pick up yung value ng sinabi ni Revo about the network, meron tayong sinasabi na your network is Sa your network. net Mhm. worth. 'Di ba? So the more people you have in your network that are successful, matatap mo tong network na to boost your net worth in a sense where you can utilize whatever services that they are offering para ma-boost yung ginagawa mo ngayon. If you are business to business, pwede yan eh. So yun nga, your network is your net worth. So nakatulong sa kanya yung circle na binuo niya sa loob ng FPPCM or Filipino PPC Masters community. And I'm pretty sure uh, friends mo rin sila outside of Filipino PPC Masters even before ka nag-join, tama ba? Tropa mo na sila before or Apo, dito mo na lang sila nakilala? tropa ko na po sila before. Ayun. Tapos nag-expand pa yung network na yun nung pumasok na ako sa PPC. Nice, nice, nice. So, sa agency na napasukan mo, client mo pa rin to ngayon, yung agency na to? Apo, You're still there. So, 2023 hanggang 2025, magdadalawang taon na or dalawang taon na, no? I think dalawang taon na. Tama. apo. Oo, tama. 2 years na. Okay, so... Hindi siya nag-hop. Hindi hmm, na siya palipat-lipat. Oo, Di hindi na ba siya palipat-lipat malipat-lipat. ka Napansin before? ko kanina eh. Pero yun nga, ipo-point out ko nga eh. We had an interview with Gilbert para sa mga viewers natin na nakapanood. May pinoint out si Gilbert about changing jobs eh. Pag di ka masaya, lipat ka ng trabaho.
Yung term na Mhm. ginamit niya is to optimize. So, I think for me, ito yung ginagawa ni Revo before, kaya palipat-lipat siya. Kasi definitely sa mga nakarinig ng kwento niya before, ay, hopper, call center hopper. Opo. Iba-brand sa'yo eh, di ba? Oh, Mm. patalon-talon, di tumatagal. That's because he wants something more. Yun lang naman yung rason dun eh. He wants something more and hindi niya makuha sa current na trabaho na nandoon. Kaya siya lumilipat. And if you think about it, kahit na hindi maganda yung kahit na hindi maganda yung image, I saw a meme at some point sa Facebook na yung hindi palipat-lipat ng work, same rate pa rin siya. Pero Opo. yung Oh, palipat-lipat ng work, yun, ang taas ng rate. So, kayo na ang bahalang mag-digest nung meme na nakita ko dun sa Facebook. Or you can look it up yourself, no? Meron nun eh. Um, that's the secret eh. If you really want to get what you're after or chase your dreams or make your goals a reality, hahanapin mo talaga yung makakatulong sa'yo. And for Revo, it was being able to transition to a higher paying skill. So, okay, matanong ko, yung as a PPC manager na, kasi syempre, nag-ano ka na eh, naka-land ka na ng agency. What were the challenges for you nung nag-start ka na sa agency life or agency career mo? Siguro po yung mga naging challenge ko, up until now na rin naman po eh. Kasi sa PPC, parang ang bilis kasi ng proseso sa PPC, laging may updates every week. I think yung pinaka-challenge po talaga sa PPC is yung kailangan mo makasabay palagi. Kailangan sa PPC pataas ng standard, kailangan tumaas ka pa doon lalo. Yun yung mahirap i-maintain eh. Yun nga, kailangan gutom ka sa knowledge pa rin palagi. I-maintain mo yung energy mo since day one na pumasok ka sa PPC. So, dumadali naman po yung mismong learning, yung I mean, sabi natin yung mga strategy sa PPC, nalalaman mo lahat yan. Pero yung pagiging consistent na kailangan yung Mm. energy mo ganito, I think yun yung mahirap na part. Naiintindihan ko yung sinasabi mo eh, in a sense. Kasi pinagdaanan namin ni Coach din yan. Ah, There was a point in our careers na parang feeling namin kulang kami as PPC managers and parang napag-iiwanan or kailangan naming humabol. May mga may mga moments kami na ganun yung nararamdaman namin, which is why uh, we really thought about having the need to talk to somebody else who knows PPC. And that's probably what started Filipino PPC Masters. I think that's the reason. The main reason so, kung bakit namin binuo mm, yung community is because wala kami makausap about PPC na ibang tao that has ideas to share with us in order for us to be able to start growing ourselves as well as PPC managers. Yun yung pinaka main challenge namin at that point in time eh. mahirap So, maghanap ng i-refer sa trabaho kasi naghahanap. Do you know anybody do you know another PPC manager like you? Wala kami may sagot. wala kami So, maibigay, wala mm, Tapos kapag ka may na-encounter kaming parang unique situation at that point in time, hindi namin alam ang atake, wala kami mapagtanungan kasi, yung circle namin ng PPC opo. managers maliit. And that's what makes it difficult. And for oh, you, another thing was yung students. Gusto nila matuto. So, parang bridging the gap, kumbaga. Parang alam ko yung PPC. Not at that time, hindi ako super expert. Pero bridging the gap, may naghahanap na client, tuturuan natin. Sige, ngayon, dumami na tayo. Ang saya na ng usapan kasi at least lahat alam na kung anong mangyayari, anong possible na mangyari. And going back to Coach Marcus. konti na lang, 1,000 members na yung community. Konti na lang. So, ayun, yun nga. So, sabi ni Revo, kailangan gutom ka sa knowledge. That means you must be ready to consume updates in the Amazon PPC world kasi ang Amazon PPC, very dynamic yung industry. There's always some changes that's happening, no? Amazon is always trying to improve their platform, trying to introduce newer products for their sellers. And ang impact sa atin yan as PPC managers is that we need to understand their newly launched products para magamit natin effectively and ma-incorporate natin sa strategies natin for the clients. So, yun yung sinasabi ni Revo na kailangan up to date ka palagi, which is Opo. true. But um
Hindi naman regular, like every month may update. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun kabilis ang rollout ni ano ni Amazon. So you will still have downtime, no? Na walang bagong update sa Amazon space and you can relax with your clients. But Mga a week or two. there are market events yung sinasabi natin, and these are the more challenging ones in terms of the activity of a PPC manager on a day to day. Kasi pag may market event, mas maraming gawa, like revamp ng campaigns, palit ng strategy, launch ng new product, and so on and so forth. But yung mga ganyan, ano yan, normal yan. It's just kailangan lang kaya mo talaga siyang gawin and alam mo yung ginagawa mo. Okay, so Revo, do you enjoy Amazon PPC in general? Ah, opo, na-enjoy ko dahil sa Parang circle ko din sa network. napilitan ka. Parang Dalawang matagal isip na. siya. Dalawang Ah, isip ka eh. But no. Na-enjoy mo siya. Tuloy mo, tuloy mo. Ayun, coach. Na-enjoy naman, pero mahirap din kasi parang ayun, doon ko po kasi inaano yung the way I think kailangan may pahirapan ko lagi pa sarili ko so ayun sa PPC madali siya kung isang client lang meron ka or ayun, kung kaya I mean kung solo lang pero kung marami kang client mahirap talaga eh. Parang mm. yung time mo yung mawawala sa'yo Hmm. pero yung makukuha mo naman pong I think yung mindset tsaka yung network yun yung return eh. Yun yung na-enjoy ko ngayon. Yun. Okay. So take note ha, hindi yung pera ang binanggit ni Revo. It's the mindset and the network. Kasi ang number one na kaakibat niyan kapag marami kang client, marami kang pera. Kasi malaki ang bayad ng mga client sa PPC expertise. But for Revo, the value isn't where the money is. Eh. The value is with the network and the mindset. Mhm. Which is very important kasi somehow I think yun ang yun ang kulang karamihan sa Filipinos, no? Yung mindset. Kasi ano tayo eh, we're traditional folks eh. And para sa atin, medyo resistant tayo sa mga new things, Pagbabago. sa mga Mm-mm. bago, no? Kasi lalo na pag hindi natin naiintindihan. But if Mm. your mindset is one of learning, di ba? Na, I am curious about this. I want to learn more. I want to know more about it. Kung ganyan ang mindset mo, it's gonna give you a different perspective, no? Sa mga bagay-bagay. Kesa naman ano yan, di ako sigurado dyan. Parang, kita ba tayo ng pera dyan? Or madali ba yan? Mahirap ba yan? Gano'ng kahirap pumasok dyan? Kung ganyan ang mindset Every mo, walang mangyayari sa'yo, right? So, it's better to have an open mind when it comes to learning new things. open-minded ka ba, Rebo? Coffee tayo. Okay, so another question for me is regarding the achievements that you've done in the span of 2 years sa loob ng agency na yan, no? What would you say was your biggest achievement in that span of time sa loob ng 2 years? Sa personal po ba or sa work? Work, syempre. Sa work, ayun po. Mamaya tayo sa personal. Mm, ayun. Siguro sa work po kasi sobrang, ewan ko, hard work. Parang ang sarap sa feeling na dati, piniping lang ako ng mga AMs ko na bakit tumataas yung takos, pumapakit yung performance. Ngayon, nasasama na po ako sa mga wins, sa channel namin sa wins, na gumanda yung, I mean, nabibit namin yung sales year over year, gumaganda yung ACOS, yung tacos. I think yun yung pinakamasarap na feeling sa akin. Tsaka, ayun, napapaganda, parang sumasaya sa akin yung client. Ganun po. Rewarding kapag nare-recognize yung More achievements mo sa satisfaction. work, no? Kumbaga Mm. parang validation of your hard work pag na-recognize ni client na nag-grow tayo as a brand year on year. So, malaking tulong 'yan as a PPC manager because it keeps the fire burning inside you, no? Apo. Na parang, na-validate ako, I'll do more next year. Ganon. So, how about the personal achievements? Okay po. Sa personal achievements, I think pinakauna talaga yung, hindi ko pa alam kung achievement siya, pero yung hawak ko na yung time ko, parang mas may family time ka na, tsaka mas na prioritize ko na yung kailangan.
Then of course, I think yung income na rin, bonus na yung income. Mm. Kasi ngayon po parang I'm not just buying what I need, but also the things that I want. Pero, ayun po, pero yung number one Heavy. pa rin, yung ano pa rin, yung umuulit sa network pa rin po, at saka sa mindset na nabuo ko sa PPC journey ko. So, if you are going to talk to Revo about yung Revo 3 years from now, anong sasabihin mo sa Revo na yun as you are now? Ayun po, natupad ko yung sinabi ko sa sarili ko. Hindi, anong message mo para sa Revo Ay, before? yung message, ano ba ako nung 3 years ago? Nasa BPO rin ako nung coach eh. Or 3 years ago. Tama, BPO. Ah, ano ba? Talon na. Talon na, lipat ka na. Alis ka na dyan. Medyo ako noon coach eh. Medyo lost ako noon eh. Parang, ayun nga, Mm, lagi ako nagpe-pray na bakit ganito. Parang ang bagal ng growth ko. Mhm. Gusto ko gantong age dapat naabot ko na to pero parang ang layo eh. Parang hindi ko makita na pwede ko siyang maabot anytime. three Pero years ngayon, ago. opo, 3 years ago. Pero ayun nga, parang kung 3 years ago sasabihin ko sa sarili ko na embrace mo yung suffer, embrace mo yung pain. Part talaga siya. Hindi ka mabubuo kung hindi ka mahihirapan eh. I like what Revo said. May Kasi, sige, Coach Dean. meron dyan na Bible verse na count it all joy. Ayan. James 1, chapter 1, verse 2 to 4. Yeah. Sabi niya dito, count it all, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. And that's what happened to Revo. So, Mm, nakakatawa kasi you prayed it, and you just not prayed for it, you really worked for it, which makes us so proud of you right now, oo. with your achievements. So, Oo. ew. Coach. Siguro ang isang i-add ko, no, para sa mga sumusubaybay ng mga success stories ng Filipino PPC Masters at hindi pa convinced. If you remember one of the episodes where we talked to Josh, he mentioned something about if you do something hard and you persevered and na beat mo siya or nagawa mo siya, na-accomplish mo siya, you will unlock something within yourself, no? Mhm. This is what happened to Revo nung time na nawawala siya, lost, hindi niya alam kung saan siya papunta, and he feels pressured kasi meron siyang timeline na sinet para sa sarili niya. Uh, in-embrace lang niya and then nagano siya, nagpursige. Yun yung pinaka-keyword dun eh. Nag-persevere siya to be able to hit the goal or, make the dream a reality. So yun yung nangyari sa kanya, which is very good and very inspiring for me to hear na pinagdaanan mo yun and here you are now. Na isa ka na sa mga nang i-inspire ngayon, mga potential students din na interested pero natatakot, gusto mag-transition pero hindi alam kung anong gagawin. Interested mag-transition pero unsure sa potential na pagdadaanan. Ito yun, kaya tayo may success stories para alam ninyo kung ano yung mga real world scenarios na pinagdaanan ng mga estudyante namin bago nila ng success na tinatamasa nila ngayon. Kasi hindi naman yan lahat one click nandyan na sa'yo eh. No, you have to start somewhere. And hindi ka makakapagsimula kung hindi ka maglalakas ng loob. Right? Okay, so Revo, 2 years with 2 years with the agency, you've definitely made significant strides in terms of life mindset, growing your circle, your network. What's next for you as a PPC manager? I think yung next po is ngayon, mas focus pa rin po pagdating sa sustain ng consistency sa long-term growth ko sa PPC journey. Then, yun po, gusto ko rin ibalik yung learnings at maging inspiration din sa iba. Sana ngayon makapagbigay ako ng kahit konting impact lang sa taong nakapaligid sa akin. At syempre, yun po, tuloy-tuloy lang leveling up para mas maging valuable sa market. Hmm. Pero financially po, ayun, mas parang ito ako dati, ito ako ngayon, dapat ganito na ako sa susunod. Parang hindi ako magsisettle sa ganitong sahod lang. Kailangan mas tumaas pa ulit kasi, yun nga po, by age na
tinataasan ko yung standard ko sa sarili ko eh. Na, yun ang maganda. Meron kang you hold yourself accountable to a standard, 'di ba? And then Opo. until you get there, you're never gonna stop grinding until you get there. Yun yung maganda, no? Yun yung uh, formula eh. The dirty formula for success is that one itself, no? You set a standard, you set a goal, you set a dream, and then you start from the ground up pataas, and then you enjoy the process, you enjoy the work, you absorb things, you learn things, you build connections, you start a network. Yun yung yun yung mismong process eh. Yun yung dirty formula for success eh. Nandun talaga. So, 30 yung iba kasi talaga. Not 15. hindi kasi ang perception ng iba sa success is lavish lifestyle, 'di ba? Opo. Flex dito, flex doon. Yan yung perception ng iba sa success eh. Kapag hindi mo ginagawa to, hindi ka successful. Hello, hindi po. Merong mga tao na hindi lang mahilig mag-flex pero magulat ka sa laman ng bank account. Merong mga ganun tao, yung mga humble lang. But the measure of success kasi is different for everyone. Mhm. So, ang sa akin lang kasi being able to do all those things, no? And chasing a dream, being able to do all those things, chasing a dream, that will lead you to success talaga. So kung Yeah. hindi mo gagawin yon, wala mangyayari sa'yo. Nothing will change. It will still be the same. So, Revo, from the time na nag-start ka mag-transition, was there ever a moment na naisip mo gusto mong bumalik or gusto mong mag-try ng ibang bagay ulit, or is this down in the future pa? Or gusto mong bumalik sa call center or something? May mga moment ka bang ganun? Wala naman coach. Kung Wala. mataas ako doon, pwedeng bumalik. Pero hindi naman mangyari yun. Kasi meron Wala kasing pa. meron akong mga kakilala that when we introduced them to being a virtual Mm. VA or virtual work. Nung introduce namin sila dito, hindi sila nakatagal kasi hindi nila ma-take yung nagtatrabaho ka lang sa bahay, hindi ka lumalabas masyado. Kumbaga Ah, parang na-cut off na sila sa world outside. Yun yung sa kanila, yung parang nag-deter sa kanila na magpursige. Tapos bumalik sila ulit sa corpo world where there are people. So, inaano ko lang, nasa sayo yan eh. You have, as an aspiring person who wants to transition to the virtual world, these things are one of the things that you would have to deal with. Yung pag nagtrabaho ka na sa bahay, automatic yan na you will not really lose friends, no? You will stay opo. out of touch with the friends and workmates that you used to hang out with before. Kasi although pwede mo naman bitbitin yung trabaho mo outside. But if you do that, wala ka namang matatapos kasi magchichikahan lang kayo na magchichikahan and Mm. so on and so forth. So in order for you to be productive at work, you need your own space and you need time to concentrate. And kailangan as an aspiring person na gusto mag-transition, ready kang harapin 'yan, no? Na hindi naman namin sinasabi na magiging loner ka, magiging introvert ka, but that's the reality of it eh. Kailangan mong i-consider 'yan bago ka talaga mag-transition. Na Mm. kung extrovert ka and you can't live without a circle of friends around you 5 days a week, baka mahirapan ka mag-transition. Opo. Add ko lang din coach, para sa akin coach, mas okay din talaga na konti yung kaibigan mo. Kasi pag mas marami kang kaibigan, parang you're an enemy to yourself eh. Hmm. Kaya mas okay na small lang yung circle mo. It's a big one. That's a deep Mm. thought, no? Kasi ang take ko dito of having a small circle of friends doesn't necessarily mean na ano ka tawag dito, hindi ka friendly or Mm. may Mm. meron kang people hater ka or whatever. It doesn't necessarily mean that way. It just means you are choosing the people you want to be around you. And meron Opo. tayong saying dyan eh, you are who you surround yourself with. So if you surround yourself with four fools, you are the fifth fool, right? If you surround yourself with four successful people, you are the fifth successful person.
Kit nga So tayo sa mga billionaires. oo, dikit tayo sa kanila. But, having a small circle of friends helps you easily manage your connections as well. And you can definitely, you can definitely choose who you want to be friends with, who you want to be among your circle. Kasi it's your choice alone as a person, di ba? Hindi naman nila pwedeng i-dictate na, hoy, magkaibigan na tayo, wala ka na magagawa, dikit na tayo hanggang dikit na tayo hanggang ano. Yun mo nga yan kay EJ. It EJ. doesn't work that way. It doesn't work that way. Kasi alam naman natin, may ugali tayo na kapit sa magaling, kapit sa malakas. Opo. User-friendly and so on and so forth. And just choosing to have a small circle of friends limits that aspect na meron kang mga, meron kang mga user-friendly people around you, which we don't really want. But again, it's more for the enrichment of the enrichment of your mindset, your growth factor as an individual. Kung pinipili mo kung sino yung taong isasama mo sa circle mo. Opo. Nakakatuwa naman marinig yun. Ang bata mo pa, bro. Ilan taong ka na? 25 po, coach. 25, single, maraming achievement, malaki ang income. Hindi namin binibenta si Revo, ha? Standard sa For buhay. sale, okay? For sale. Brother, do you live alone or nakabukod ka ba? Kasama ko po parents ko. Kasama mo kasama mo Opo. si mommy and daddy. Very good, very good. Uh, Yun pa, isa sa dahil nandito ka sa age na to kumbaga ito yung prime ito yung prime age. Opo, prime nga. Tama. So, Exactly. nagtataka ako how your parents handled your transition Kasi, let's face it, sila medyo traditional sila yung mga nasa Opo. age, no? Na nag-resign ka sa corpo world, tapos lilipat ka sa work from home. How did they respond to that transition? Ah, Revo, sigurado ka ba dyan? mm, May ganun scenario ba tayo? Wala naman. Meron po, coach. Simula pa nun sa ano eh. I think nung nag-McDo po ako noon, kasama ko, doon ko nakilala si EJ. Nung As a una, crew? as a crew po, service crew. Okay. Pares Mm, kaming working student noon. Nung una, ayaw talaga nila akong pag-workin kasi para silang naawa, ganyan, mm, na mm. mag-work ako. Pero sabi ko sa sarili ko na gusto kong matuto, gusto kong ma-experience yung, parang kasing iniidolo ko dati yung mga working student. Gusto kong maranasan yung nararanasan nila. Parang curious lang ako. Tapos, doon po. As in, doon na, doon nabuo yung mindset ko na, ng hirap kitain ng pera. Tapos, yun nga, di naman sa dapat di mo sundin yung magulang mo, pero dapat alam mo yung limit mo na As ito long as yung wala tama. kang ginagawang Ah, masama, right? Kasi yung magulang kasi andyan talaga siya, andyan sila para, I mean, concern lang sila sa'yo na Mm. baka Mhm. mapagod ka, mapahamak ka, pero Mhm. kailangan mo talang i-reach yung limit mo na ano eh, yun nga, para maging successful ka rin someday. Kailangan mong gawin yung Right. mga maliliit na bagay na ganun. Aware naman sila sa achievements mo now, right? Yes po, aware naman po. And nagbago ba yung tone? Hello, Nagbago ba yung nakabili tone? siya ng kotse, nakabili siya ng bahay. Pag hindi pa nakita yung achievements niya na, hindi ko na lang talaga alam. I mean, hindi. Ang gusto ko itanong is, nagbago ba yung tone ni mommy and daddy nung nakita nila na you're succeeding in life? Apo, nung simula rin po nakaipon ako, paunti-unti kahit nung nasa Macdo pa lang ako. Kasi nung pandemic, ako rin po yung parang ano eh, yung ipon ko, yun yung ginamit namin na parang panggastos dito din sa bahay. Kaya ayun, parang siguro nakitaan na rin nila ako ng parang pang ability na kaya mag-provide. Ayun, kaya parang umokay naman po yung ano nila sa akin. Parang lahat ng decision ko, umokay na sila. Kasi alam They nila trusted na, you already. oo, alam nila na kaya mo. Apo. That's the thing. As a parent, no, there's nothing more that you would want for your child than to see them succeed. And Mm. once you see them succeed, parang, nagpalaki ako ng maayos sa tao. That's Palaki what ko I ng want for tama my ang own anak kids. ko. That's what I want for my own kids as well. No? Mm. Mapalaki sila ng maayos and that they have the capacity to succeed. Okay, so it's almost an hour since we started interviewing. Mm. I haven't asked you one of the more important questions that I wanted to ask. So let's get into it, no? Um, para sa mga aspiring PPC managers out there that wants to transition and hindi nila alam kung ano gusto nilang gawin or paano nila sisimulan, what would Mm. be your main advice para sa kanila? Kasi you mentioned something about chasing impact. And to me, it landed a very, very strong impression yun sa statement na chasing impact. Um,
Can you elaborate for our viewers kung ano yung ibig mo sabihin when you say chase impact? Ayun po. Parang ano eh, nag-start siya sa, ayun, parang bigay lang din po ako ng konting tip bago umabot sa ganung point. Kasi nagsimula rin po talaga sa PPC na through consistent application, constant self-improvement, tsaka yung hindi pagsuko kahit maraming rejection. So, and gumamit rin po ako ng OBS nun eh, para ma-review yung sarili kong performance during interview. Then, nagkaroon din po ako ng mantra bago mag-interview para hindi kabahan na I'll do my best. Kung hindi man matanggap dun sa interview na yon, wala namang mawala eh. At least nag-step up ako during that day. Then kapag nare-rejected po kasi ako, nasasaktan ako eh. Kaya, nung mga panahon na yon, kaya naisip ko na bago yung interview, ina-accept ko na before na hindi ako matatanggap. Pero I'll do my best. Kasi kung gagawin mo ng tama yung buong buhay mo, may good karma yan eh. Meaning, parang tapat ka sa work mo, wala kang ginagawang mali, hindi ka nanloloko ng tao. Then kapag nagawa mo na yung mga Integrity. break point na yun, may ganun coach eh. Parang, kunwari, si Lord, makikita ka, ginagawa mo ng tama yung buong buhay mo. Bibigyan kayo ng blessings eh. Itong taon to, mabuti to. Pagsakan kita blessings. Parang ganun coach. Tama. Tama. Tapos, sa Chase Impact, I think, ayun po, chase ko kasi yung parang pera, ah, yung fame, status ko sa buhay. Tapos, yung nakaka-drain kasi hindi siya nag-e-end eh. Mm. The more you chase, parang mas lalong ko na, nakabili nga ng kotse. Malayo. Gusto mo naman sports car. Sports car, gusto mo naman ng ano. Parang madidrain ka eh. Hindi titigil yung paghabol. Kaya, may mga tao rin po kasing tumutulong sa akin. Tapos, parang nai-inspire din ako sa kanila na, ba't nila ginagawa yung ganung bagay? Tapos, doon ko na-realize na, and coach, parang na-impact sila ng taong tinulungan sila before, tapos binabalik nila pabalik. Yung tulad kay AJ Coach, parang siya yung tumulong sa akin. Gusto ko rin ganun din yung mabigay ko sa mga taong nakapaligid sa akin, lalo na po sa mga kapatid ko na lalaki. Parang, ayun po, pinapakita ko sa kanila na, or sana, sabihin nila someday na, pag nahirapan sila sa buhay, sasabihin nila, si Kuya nakaya to eh. Sana ako din, ganun po. Parang, yun yung gusto ko talaga, ma-impact ko yung mga taong nasa paligid ko. Yun. So, it's not about ano eh. It's not about the money. It's not Mhm. about the fame. It's not about the glim and glam of life. It's more about changing the people around you eh, through your actions. So Mhm. ito yung ibig mo sabihin when you say chase impact, no? Yes po. Changing them for the better, ibig sabihin. So, oo, napaka noble nung thinking na gano'n na bakit bakit ko ba habulin yung bakit ko ba habulin yung pera, bakit ko ba habulin yung sports car? Meron naman na akong kotse ngayon. Mhm. Okay naman na yung sinasahod ko. Do I want more? Mhm. Do I need more? Kung ano kaya ako, isipin ko na lang na try ko kaya i-share sa ibang tao yung blessings na meron ako ngayon through through teaching them how to Paying it forward. like paying it forward, like teaching Tulad them yung coach. tulad namin. Mhm. Ano lang Sobrang, naman to, it's again, matagal na naming sinabi to sa loob ng community when we started Filipino PPC Masters. It's a passion project. We saw the potential of this industry, and we know a lot of the Filipino people are capable people, and we are ingenious as well, and we are strategic tayo mag-isip as a person. And Opo. if we could harness that into this industry, definitely maraming Filipino ang magiging magaling na PPC managers, and which is why Filipino PPC Masters was born. And Mhm. throughout that, very proud kami na makita yung mga katulad mo, Revo, na successful na nag-start from the ground up. Sa lahat ng mga na-interview namin before, we are very, very proud of them as well. Kasi para sa amin, it's just stars on our shoulders as coaches na uh, meron kaming mga buhay na nabago. And this is our impact to the Filipino people as well, no? Na ganito Opo. mga ginagawa namin. And you're trying to replicate that as your parang core person na Mhm. mo. Very good, very inspiring. Okay, so I guess that would be next to the last two questions that I have, no? Meron ka bang kasi nagiging trend na to sa lahat ng nagiging trend na to sa lahat ng interview namin na ginawa eh. Nagtatanong ako about
biggest changes in your lifestyle when you transitioned. So what was the biggest changes in your lifestyle nung nag-start ka nang ma-hit yung income level na hinahanap mo with this skill set? Pagdating po sa lifestyle, I think yung oras lang po talaga yung nahawakan. I mean, yun, hawak ko na yung oras ko. Mm. Kumbaga, nakapag-basketball na rin po ako kailan ko gusto. Di naman, kung di busy. Kasi syempre, dami rin. Ah, pero pagdating po sa gastos, wala naman coach. Ngayon lang din po ako gumastos. Kasi mahilig talaga ako mag-ipon eh. Di talaga ako nagagastos unless kaya kong bilhin ng, yun, yung kasabihan nila na parang 10 beses, kumbaga. Para, Mm. Bago ka bumili, kailangan kaya mo muna siyang bilihin 10 times a month mm, bago ka gumastos. I like that thrifty mindset. But, if you did say na the biggest changes in your life is being able to control your time more and being able to do other things outside work, like play basketball and so on and so forth, opo, then that's actually good, no? Na meron kang control sa oras mo. Kasi time is the most valuable commodity any living person has eh. And hindi opo, ito nare-refund, hindi ito nawi-withdraw sa bangko, hindi ito na ibabalik. So, pagka ginamit mo ang oras mo, ginamit mo na yan. Tapos na yan. That's one and done. Wala nang ano yan, wala nang balikan yan. So, if you have control of your time, you get to spend your time where you want to spend your time. And to me, that's priceless, diba? Na opo. being able to Sa do akin. that. So, para sa akin, that's a big win for you, no? That's a big change, being able to control your time. All right. So, last question. Para sa mga ano natin, para sa mga aspiring viewers natin, the main tip that you would give that you can give them kung talagang gusto na nilang mag-start, what would that be? Ah, ah, yun, kakakita ko lang ng quote na to, coach. Yung Hmm. sabi, the harder it is, the less likely will follow, which means more to you. So, ibig sabihin, kunwari sa PPC niche, kakaunti lang tayong PPC manager at nananatiling in demand yung PPC kasi nga, kakaunti tayo eh, tsaka mahirap. Till now, nahirapan din naman po ako. So, more likely, tsaka possibly, na tumaas pa yung rate natin per hour overtime. Kaya, ayun, sobrang blessing talaga tong course. Yung dahil kina Coach Dean tsaka Coach Marcus. Nagbigay ng clear path to follow para makapagsimula ka at magpatuloy dun sa PPC path. Yun. So, in short, mentorship, no? Opo. If you really want to, if you really want to change something in your life and you don't know where to start, look for people who are already there. Mm, And then see what they do, di ba? Ask them if they can help you, and if they are already offering help, like what we are doing, just take the plunge, di ba? Dive Opo. in and try to enjoy the process and make it worth your while. Kasi, Opo. syempre, nasa sayo pa rin naman yan at the end of the day. Kami, learning, 30% lang yan sa amin eh. The 70% will come from that will come from real world experience, 'di ba? So, ano tayo? Let's be open in terms of our mindset, and then let's be courageous, no? To take Opo. risks. Kasi without risk, there will be no change. Opo. Tsaka, Coach, add ko lang din. Wala, napapaisip din ako nun eh. Nung mahilig ako mag-refer nun. Mhm. Bakit pataas ng pataas yung employment rate sa Pinas? Ang daming companies na nag-hire, di ba? May mga pa-referral bonus pa nga. So, ibig sabihin, mas need ng tao kaysa mas need ng company ng tao kaysa mas need ng tao yung work. Ang problem lang, ang daming open jobs pero konti lang yung talagang fit sa role tulad sa PPC. Kaya as employee or Pinoy or naninirahan dito sa Pinas, pinaka best move is i-upgrade mo yung value mo sa market, mag-invest ka sa sarili mo, mag-aral or mag-level up ng skills. Tsaka, ayun, one thing na rin talaga itong, for example, na itong PPC. Tama, tama. So, upgrade your skill, increase your value as an individual, and that will make you desirable sa market. Doon pa lang panalo ka na. And Opo. one of the things that you will also get is a network of people, Mm. like-minded people. So malaking tulong yan para sa'yo.
Alright, so yun lang ang aking list of questions. Meron ka bang bonus question para kay Revo, Coach Dean? Wala naman, but tinanong ko na to off recording. So, but para lang sa para ma-inspire lang din tayo lahat na nakita niyo na yung sa amin ni Coach Marcos. Now, let's look at yung napundar na ni Revo at the prime age, bachelor's age. So guys, order na kayo ng 10 Revo, pero but here's which sobrang nakakataba ng puso, nakaka-proud kasi ang galing, ang galing. So ito yung bahay niya. Ayan. So buti wala ano pala, model model house pa to, di ba? Model house pa yan. Yan. Pero yan, congratulations. Mga ilang years to pay to? 10, 20? 10 po, Yan. coach. 10 yan. Yan. Kayang-kaya mo yan kahit gawin mong 5 Afford. years. Afford yan. Oo. Mm. Baka nga ma-early And terminate pa yung ano niyan, yung payment niyan kasi malaking kinikita nito. pogi din ito, oh. Tindig pa lang, pogi na. Ayan, Ganda naman nakakatuwa. yan. Ha? Ang ganda naman yan. Pogi, di ba? Ano ba Oo. to? Pogi maganda. Lalaki ba yung kotse mo, babae? Lalaki yan, coach. Lalaki. Anong Ah, pangalan? ay, wala pa eh. Wala pa Wala pa, pangalan. iniisipan Mm. pa. Wala ba? Pogi, oh. So guys, kung kaya ni Revo, kaya nyo din. Basta determined kayo, may perseverance kayo. Pag-pray natin yan, ipag-pray nyo yan, kayo na ang mag-take ng action. So kung kailan, when is the best time to invest in yourself? Sige nga, Revo? It's either 20 years from now or now. No. The answer is 20 years from now or now? Yes. Yung, Now. yung i-elaborate lang natin yung 20 years from now, that is kung meron ka ng capital. Yung now is kung gusto mong bumuo ng capital. Mm. Right? You invest in yourself now if you want to build capital so you can invest in yourself further 20 years from now. Yes. Yun. And that's it for tonight. Thank you very much for sharing your Amazon PPC journey with us, Revo. And thank you, Coach Marcus. And you guys all have a great day ahead. See you guys next In the next time. one, Bye-bye. meron pang mga susunod. Abang lang kayo. Thank you, Revo. Think